Marso nitong taon na makilala ng responde si Nathaniel, 17 taong gulang. Dumulog at humingi sila ng tulong sa programa dahil sa malaking problema na kanyang kinakaharap. Ano ito at paano natin siya nirespondihan? Narito at inyo pong tutukan. Mabait, masayahin, aktibo sa eskwela, at paminsan-minsay madaldal. Ito ang pagkakilala na marami kay Nathaniel o mas kilala sa kanyang palayaw na Nat. Ngunit sa isang iglap, si Nat nagkukulong na lamang sa bahay at tila ikinukubli ang isang sekreto. Nakilala ng responde si Nathaniel dahil sa liham na ipinadala niya sa programa, kung saan humihingi siya ng tulong para maalis ang malaking bukol na tumubo sa kanyang mukha. Dito sa Gulod, Novaliches sa Quezon City, nakatira si Nat at ang kanyang pamilya. Ang kanyang kuya, trabahador sa isang factory, habang ang kanyang nanay, humahango ng tindang kakanin. Ako po si Victoria Tagalan. Ako po yung nanay ng pasyente na inilalapit po namin sa inyo. Bunso po siyang anak. Bali, dalawa po ang anak ko. Yung isang anak ko po ay nagtatrabaho ngayon. Ang anak ko po ay napakabait po niyan. Masipag po mag-aral. Gustong-gusto po siya ng mga teacher. Kasi nga, dahil napakabait niyan. May pagkapilyuhan nga lang po kasi bunso po siyang anak. Nang magsimula ang pandemya, nagsimula na rin ang problema ni Nat sa kanyang pisngi. Nung pandemic po yan, nagsimula siya maliit. So ang ginawa ko po, pina-check up ko po siya. Kasi lumalaki na po talaga yung pisngi niya. Nung pina-check up ko, in-x-ray po yan. Ang sabi po ng dentista ba yun ang tawag doon? May tumubo daw po kasi siyang ngipin. Bago po ako magkaroon ng bukol sa tagiliran ko po, isang linggo po straight, sumasakit po yung ngipin ko. Kahit anong gamot po, hindi pa rin po tumitigil yung pananakit ng ngipin ko. Tinitiis ko lang po kapag masakit po yung ngipin ko, higa lang po ako para mawala po yung sakit. Tapos po, kinabukasan, sasakit na naman po. Tapos po nung 2020, may isa pong kapatid na nakapansin po sa pisngi ko na parang lumalaki daw po, parang mayroong bukol. Tapos po nung mga duman po ilang buwan, nararamdaman ko na rin po sa ngipin ko yung kumakain po ako para pong may nakabara sa ngipin ko po. Tapos yung dinigdan ko po, ayun, may bukol po maliit po muna. Tapos nagdaan pa po ng mga ilang buwan hanggang sa umabot na po ng isang taon, mga 2021 po. Yun, lumalaki na po talaga. So kailangan munang ipa-CT scan bago nila galawin po kung anong procedure ang gagawin doon. So kailangan talagang ipa-CT scan. Kaya lang ang mahal po ng CT scan, ma'am. Si Victoria wala ring magawa. Dahil na rin sa hirap ng kanilang buhay, hindi nila kakayaning makapagpagamot o gawin ang kinakailangan procedure kay Nat. Nag-aaral po siya ng ALS kasi nung pandemic po, huminto po siya dahil sa ganyang kalagayan po niya. So nahihiya po siyang sa mga bata. Kasi online class po siya noon, di ba? Pero dahil online class, nakikita rin po yung kanyang kalagayan. So nahihiya po siya. Kaya sabi niya po sa akin, hinto muna po ako kasi nahihiya ako. Ang ngayon ang nangyari po, wala po kasi akong kakayanan. Kaya hanggang sa napabayaan ko po yung anak ko. Kasi ang kinikita ko lamang po ay sapat lang sa amin. Tapos simula nung nagka-pandemic, humina na talaga. Kaya naman si Nat humingi na ng tulong sa programa para matulungan ang kanyang ina na humanap na maaring rumisponde sa kanyang kalagayan. Yung pinaliwanag po sa akin ni Mama na hindi mo nakita mapapagamot. Nagpapanata lang po ako gabi-gabi noon na hinihiling ko po sa Panginoon Diyos na gumaling na po sana ako para po na wala pong hadlang sa tungkulin ko.
naiintindihan ko naman po yung sitwasyon po namin ngayon dahil si mama lang po yung naghahanap buhay sa amin. Ayun, kapit lang po ako sa Panginoon Diyos at nagtitiwala lang po ako sa Kanya na balang araw gagaling din po ako sa kondisyon. Inihiling ko po sana na sana matulungan yung anak ko kasi bilang isang ina, sa tuwing nakikita ko yung kalagayan ng anak ko, nasasaktan po ako. Gustuhin ko man na ipaopera po yan, wala po akong magagawa. Kasi ako lang po talaga ang naghahanap buhay sa mga anak ko. Ang programa agad nakipag-ugnayan sa iba't ibang ospital para masuri ng isang espesyalista dito sa kalagayan ni Nat. Dito sa East Avenue namin napatingnan si Nat kung saan nirekomenda ni Dr. Rene Gutierrez, ear, nose, throat specialist at reconstructive surgeon na sumailalim sa CT scan at biopsy si Nathaniel. Tagilid doon. Agad na umaksyon ang programa para mapa-CT scan si Nat. Matapos lumabas ang resulta, sinamahan naman namin si Nat at si Victoria na asikasuhin ang guarantee letter para sa biopsy na gagawin sa Lung Center of the Philippines. Maayos ding sumailalim si Nat sa biopsy at matapos nito, lumalabas na benign ang bukol na tumubo sa kanya at posible itong matanggal sa pamagitan ng isang operasyon. Ipinaliwanag ni Dr. Gutierrez ang naging finding sa sakit ni Nat na ameloblastoma. Nakita natin sa kanya, may bukol siya dito sa may kaliwang bahagi ng pisngi. No? And nag-biopsy na nga tayo dito. And ang lumabas ay ameloblastoma. So, itong ganitong uri ng bukol ay pangkaraniwan natin nakikita sa panga, no, sa ating jawbone, lalo na doon sa mga bahagi natin tubuan ng ngipin. Ano ba itong ameloblastoma? Ay, delikado ba ito? Cancerous ba ito? Benign? Distinguish natin yung benign ay yung mga bukol lamang, mga cyst, ganyan, no, yung mga ordinary bukol. Kapag malignant, yung mga cancerous na bukol. Pag benign, tinatanggal lamang ito at pag tinanggal, obserbahan at nire-reconstruct, no, kung malaki yung damage dito sa ating bony defect na tinatawag namin. Ngayon, kapag naman malignant, ito ay tinatanggal at nag-undergo sa chemotherapy o radiotherapy ang ating mga pasyente. So kay Nathaniel, ay kung ito ay nakitaan natin ng benign na characteristic, no, through biopsy. So ang kailangan lang natin gawin dito ay tanggalin at reconstruct yung bahagi ng kanyang mukha na mawawala ng buto. Kasi kapag hindi natin i-reconstruct, babagsak po yung bahagi ng kanyang mukha, no, dahil nakapatong yung balat ng ating mukha dito sa bungo. Pagsisiguro ni Dr. Gutierrez na madali na sa ngayon ang operasyon ng may mga ganitong kondisyon. Yan ay sa kabila ng matagal ng pagpapasuri rito. Marami na naman kaming naoperahan na ganitong klaseng bukol. Kaya for us, ordinary na lang itong ganitong klase ng operasyon. Although, syempre, iba-iba naman ang kaso ng bawat pasyente. Nasa edad din yan, syempre bata pa si Nats. And nando pa siya sa process ng growing ng kanyang facial skeleton. Pero even though kailangan nating matanggal na kasi itong bukol dahil ang characteristic nito ay palaki ng palaki. And para maiwasan natin yung epekto nito, lalo na sa kanyang ngalangala, kasi may tendency na mabutas ito, tendency na maapektuhan ng kanyang paghinga dahil bubabara nito sa kanyang bahagi ng ilong. At yung pinaka-floor ng kanyang eyeball, no? Yung roof ng maxilla or floor ng eyeball, ay unti-unti nang lumilipis, no? Dahil nga sa paglaki ng bukol. At bagamat nakalikom ang programa ng ilang donasyon para sa operasyon, hindi pa rin ito sapat para matustusan ang halagang kakailanganin ni Nat. So, ng mga 250 to mga 300,000, no? Lalo-lalo na kung gagamit pa tayo ng mga implants, no? Nagkakahalaga naman ng 50 to 200,000 na kasi ito po ay mga
implant no, na nilalagay natin sa mukha para ma-reconstruct natin yung kanyang facial skeleton at hindi masira yung itsura ng kanyang mukha. Alam mo, napakabait na bata nito and talagang umaasa siya na matanggal yung bukol na yun sa madaling panahon. Nagbigay din ng paalala si Dr. Gutierrez na huwag baliwalain ang simpleng pagsakit ng ngipin o panga at agad na kumonsulta sa isang espesyalista. Kapag mga ganyang ameloblastoma, kung nasa looban pala na hindi mo mapapansin yan, andun yung bukol pero hindi magmamanifest. Kaya ang problema sa mga ganitong klaseng bukol, bago pa man sila matanggal ay malaki na. No? Lalo na doon sa may loobang bahagi. At yun nga, dahil wala namang nararamdaman, no? Walang epekto ito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng gawain, aktibidades, ay nakakayanan ng pasyente no, na mamuhay na nandyan yung bukol. Kaya naglalakihan yung mga ganitong klaseng bukol kapag nakita namin. And kaya nga, isinasagawa din natin yung mga ganitong libreng serbisyo na pagbibigay impormasyon ay para naman wag silang matakot no, na sa habang maliit na bukol pa lang yan, ay magawa na natin ng paraan. No? Kapag napansin yan, may nakapa kayo na kakaibang kontur. No? Ibig sabihin yung parang may nasasalat kayo o iba na yung itsura, hugis, yung panga o yung pisngi ng mukha, ay huwag kayong mag-atubili na lumapit kagad sa specialist and doctor kasi ito ay nakikita naman sa mga x-ray or even sa mga CT scans, ang mga diagnostic imagings natin. And malaking tulong ito para at an early stage, ma-detect natin kung may bukol o wala. Ang operasyong ito dapat na may sagawa sa lalong madaling panahon. Ang halagang kakailanganin ni Nat, hindi kakayanin ng kanyang pamilya lamang. Kaya naman, kumakatok sila sa mga nais na magpaabot ng tulong para sa kanyang operasyon. Sa kabilang banda, ang programa patuloy din na gagawa ng paraan upang makakalap ng dagdag pampondo. Dahil hangad natin na malampasan ni Nat ang pagsubok nito para hindi niya na kinakailangan magtago pa at maging normal na muli ang kanyang buhay tulad ng ibang mga bata. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.